Ngunit alalahanin mong sinabi ni Jesus sa Marcos 8:38, sapagkat ang sino man magmamakaya sa akin sa lahing ito na mapangalon at makasalanan, ay ikayiyari naman siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel, ikaw ba'y mananatiling ligaw dahil lamang sa iyong kaibigan? Kung ganon ay yung pagsisisihan yan sa impyerno. Bakit hindi natin pansinin ang pagiging magkaibigan sa impyerno? Sa aklat ni Daniel nando ng istorya ni Haring Bilyasar dito sa lupa. Nagpakasaya siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Anong kaguluhang sumasa isip niya nang nawala sa kanyang lahat ng kanyang kapangyarihan? Inihatid siya ng mga demonyo sa impyerno. Tingnan natin siya sa kanyang pagdating sa impyerno. Alisin mo mga madumi mong kamay sa akin. Ikaw ay parurusahan at papupugutan ko ng ulo! Gwardiya! Gwardiya! Ang iyong mga gwadya hindi na makakatulong sa iyo kay Ron. Saan tayo naroon? Masdan mo, ikaw ay nasa impyerno. Nisrak! Nisrak! Ako ang hari ng Babylonia. Umalis ka, Belshazzar. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasa lugar na ito. Ay, akala ko'y matutuwa siya pagkakita sa akin. Hindi! Hindi ako masaya. Ikaw ang nagdala sa akin sa daan ng kasama pupunta sa lugar na ito. Sa kakilakalapot na lugar na ito. At dahil dito kinamumuhin kita. Dating mahal niya ako, walang bagay na hindi niya gagawin para sa akin. Yung makikita na sa lugar na ito'y walang nagmamahalan. Ang bawat isa sa impyernong ito ay namumuhi sa isa't isa. Nag-aaway. Yan ang matatagpuan ng mga hindi ligtas sa impyerno. Doon ay walang pagmamahalan. Poot lamang ang mayroon. Kapatid laban sa kapatid. Ang bawat isa ay may kagalit. Ang parada ng mga mukha ng mga kabarkada ng Belshazzar ay hindi mabilang. Daang-daang mga nakasama niya sa kasiyan ay naroon. Ngunit kahit nagkaano sila kadakila sa lupa, maging paraon, hari o kapitan, pagdating sa impyerno sila isa na lamang kaluluwang maghihirap, magpawalang hanggang. At yan ay totoo rin sa iyo mga mahal sa buhay o mga kaibigan. Kung sila'y hindi ligtas ay walang ibang pagpipilian at ang tanging kasagutan ay impyerno. Ang impyerno ay literal, mainit at nakapandidiri. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa mga pastor na patuloy na nangangaral ng ganito. At ngayon, pakinggan natin ang mensahe mula kay Dr. Jack Hiles. Mayroon bang impyerno? Kung walang impyerno, isasara ko ang Biblia. Kung walang impyerno, hindi na ako mangangaral habang ako'y nabubuhay. Kung walang impyerno ay mabubuhay ako sa layaw, hindi magbibisita araw at gabi. Ngunit ako'y kumbinsido mula aking ulo hanggang sa aking mga paa na may impyerno. Ang ating Panginoong Jesus ay nagsalita patungkol dito nang sabihin niya sa Mateo 25:41, kung magkagayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsileo kayo sa akin kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at kanyang mga anghel. Muli siyang nagsalita patungkol sa lugar na ito sa Marcos 9, kung saan ang uod ay hindi namamatay at hindi namamatay ang apoy. Ang impyerno ay lugar ng walang hanggang apoy. Ang impyerno ay lugar ng walang hanggang pagkahulog. Ang impyerno ay lugar ng walang hanggang konsyensya. Ang impyerno ay lugar ng walang hanggang galit. At ang impyerno ay lugar ng isa lamang sinagot na panalangin. Isang araw ang mga tao sa impyerno iiyak at kanilang sasabihin, palabasin ninyo kami at palabasin ninyo kami. At sila'y lalabas upang tumayo sa harap ng dakilang luklukan ng Diyos at muling ibubuli doon sa lugar na inihanda ng Diyos para doon sa mga taong hindi handa. Ikaw ba'y handa? Hindi itong una mong imbitasyong maligtas. Walang pasubali ngayon na may naalala kang isang serbisyo sa kapilya na iyong tinanggihan, ang alok ng Diyos na kaligtasan. Ako'y nakikiusap sa inyo ngayon na inyong ibigay ang inyong puso kay Kristo Jesus, katulad ng isa sa dalawang magnanakaw ng kanyang tinanggap si Jesus sa kanyang puso at buhay.
At siya ay tumingin sa mga mata ni Jesus at nakita niya ang kanyang mahabaging mata at sinabing, Panginoon, alalahanin mo ko at pag ikaw ay sumapit sa iyong kaharian. At sumagot ang Panginoon, ngayon din ikaw ay aking makakasama sa paraiso. Ngayon ikaw ay pwedeng makaligtas. Ngayon ikaw ay pwedeng lumapit sa Panginoong Hesukristo at magkaroon ng kaligtasan. Ikaw ay aking hinihilingang lumapit at ibigay ang iyong puso at buhay sa Panginoon. Tim, magaling siyang mangaral, hindi ba? Tim, kinakausap ka ng inay. Ano ba? Sana hindi ninyo ako pinilit pumasok dito. Hindi ako mapalagay eh. Para bang akong kinakausap ng pastor. Marami sa inyo tulad ng gumagawa ng masama. Iyong tinanggihan si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Tayo pong lahat ay tumayo habang umaawit ang koro. Nakikiusap ako sa inyo ngayon. Magpasya kayo't lumapit kay Jesus. Lumapit kayo sa Kanya. Sinasabi ko na sa inyo, parang akong tinatawag niya. Sa aming simbahan ay hindi ka tinatakot. At isa pa, mas gusto ko ang aming mga ngaral. Ang sabi niya, lahat na ng tao ay anak ng Diyos. Pero Tim, ang iyong mga ngaral ay mali. Ang tanging daan para ang tao ay maligtas ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Sobra na ito. Hindi ko na ito makayanan. Tim, naaawa ko sa iyo. Sana'y maipapakita ko sa inyo kung gaano kakilakilabot tumanggi kay Jesus at mapunta sa impyerno. Hindi ko na matiis dito. Napakainit. Ang galang ako. Nasusunog. Sa akin, isa sa mga nakapandidiring bagay sa impyerno ay ang mga uod na nagpapahirap. Si Isaias 14:10, mababasa natin ang tungkol sa mga taong nasa impyerno at doon ginagapangan sila ng mga uod. Sa Marcos 9, sinabi ni Jesus na ang impyerno ay lugar na kinaroroonan ng mga uod na hindi namamatay. Subalit ang sinabi mo'y pastor, ito hindi tunay na uod, hindi po ba? Hindi parurusahan ng Diyos ang mga taong katulad niyan, hindi po ba? Ang Biblia ang nagsasabing gagawin niya. Ngunit sinasabi mong pastor, sa akin pong alam na ibig sabihin ni Jesus nang banggitin niya ang mga uod ay yaong budhi ng tao. Hindi maaaring itong ibig sabihin nun. Ang salitang budhi ginagamit ng 33 beses sa Bagong Tipan. At sa bawat paggamit ang salitang Griegong ginamit ay sunetisis. Ang salitang ginamit sa Marcos 9 hindi sunetisis, kundi skolex. Ang ibig sabihin ng salitang skolex ay bulati na kumakapit sa patay o bulok. Kaya ang mga uod sa impyerno ay tunay na uod. May isip mo bang uod na kumakain sa iyong muka, sa iyong bibig, sa iyong tainga, sa iyong mga kamay, sa iyong buong katawan? May isip mo bang hirap na idinudulot ng mga uod na ganito? Isipin ninyong napakabahong amoy na naroon, patuloy na pangangati. Isipin ninyong sakit na idinudulot nun. Kaya pala sinabi ng Biblia, doon ay may iyakan, sigawan, at pangangalit na mga ngipin. Sa mga gawa 12, makikita ang isang pangyayari sa Bagong Tipan na ang salitang skolex ay ginamit. Ito'y patungkol kay Haring Herodes na habang siya nagsasalita sa Seraya, kinain siya ng mga uod. Itong Herodes na pumatay kay Santiago at nais patayin si Pedro. Katatanggap lamang niya ng titulong Diyos, pero sa loob ng ilang sandali malalaman ng mga tao na hindi pala siya Diyos at kahit bilang tao lamang di siya magtatagal sang-ayon sa iyong nakikita ngayon, sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na agawin ng tao ang kanyang karangalan. At si Herodes ay isang malabong alaala habang siya inuubos ng mga uod. Sila'y nagpepiesta sa kanyang maitim na puso, nasasarapan sa kanyang matabang bituka, pating kanyang mga mata, ang kanyang muka, at ang buong katawan niya inuubos nila. At ang natira na lamang ay ang mabahot bulok na laman ng masamang Herodes. Anong nakapandidiring tanawin? Anong napakabahong amoy meron doon? Ito ba'y nakasusukang pangyayari? Kung gano'n ay isipin ninyong hindi lang ninyo napapanood ito, kundi kayo mismo ang nasa ganoong pangyayari. Magpasawalang hanggan kung saan ikaw at ang mga uod ay walang kamatayan. Sa Lucas 16:19-31, nagkwento si Jesus ng patungkol sa dalawang tao. Ang pangalan ng isa ay Lazaro, ang isa ay hindi ibinigay. Siya ay tinawag lamang na mayamang lalaki.
Maraming nagsasabing ito'y talinghaga lang. Ito'y kasaysayan ng dalawang tunay na lalaking nabuhay dito sa daigdig at nang sila'y namatay ay napunta sila sa magkaibang tunay na lugar para mabuhay magpawalang hanggan. Sapagkat ibig po naming maisalarawan ang kasaysayang ito, tatawagin natin sa pelikulang ito ang mayamang lalaki na Dives. Mahilig si Dives mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigan at 5 kapatid upang maipamalas niya ang kanyang katanyagan. Ang mayamang lalaki may libo-libong hektaryang lupa na kung saan ang kanyang mga katulong ay nagtatrabaho ng may kahigpitan. Ngunit para kay Dives, ito'y baliwala. Ang mahalagang bagay sa kanya ay kilalanin siyang Panginoon sa kanyang kinasasakupan. May mga okasyon sa kanyang pamamasyal na nararating niya ang napakagandang Petra, ang siyudad na inukit sa bundok. Ito ay ang bundok Seir at ang sila sa lumang tipan. Ngunit ang paglalakbay ni Dives ay hindi isa lamang pagmamasid. Siya'y lumalabas upang kumita ng salapi at dayain ang sinumang kaya niyang dayain. Si Philip at Nathaniel, 2 alagad ni Jesus, ay mayroong pangangaral na ginaganap sa araw na yon malapit sa bahay ng mayaman. Anong ingin na yun, Nathan? Iyon ay grupo ng mga alagad. Sila ay mga tagasunod ni Jesus. Nagpapatotoo at nag-aawitan. Nagpapatotoo at nag-aawitan. Tingnan natin kung anong kalokohan ang kanilang ginagawa. Tayo na, babae. Purihin ang makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus ng Nazaret. Jesus ng Nazaret? Sino siya? Siya ang tagapanguna ng isang maling relihiyong dumadaya sa maraming tao sa lupaing ito. Isang mandaraya, manlilinlang, bulaang propeta. Hindi mo siya kailangang sundin. Salamat mga kababaihan. Ngayon pakinggan natin ang aking mabuting kaibigan si Nathaniel. Salamat sa iyo, Philip. Alam ninyo, bilang isang disipulo ni Kristo Jesus, ay dapat kong sabihin ang aming misyon na mangaral. Mangaral at sabihin sa Hudyo at Hentil na si Jesus ang mabuting pastor na naparito upang iligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan. Narinig ko ang inyong pinag-uusapan kanina. Ako'y tulad niyo rin noon. Nang una kong marinig ang tungkol kay Jesus, hindi ako interesado. Subalit ang kaibigan kong si Philip ay kinausap akong may kagalakan patungkol sa Panginoong Jesus. At ako'y nakinig. At ako'y naniwala na si Jesus ang siyang tanging bugtong na anak ng Diyos at siya'y aking tinanggap bilang tagapagligtas. At kung siya'y inyong tatanggapin, kayo'y maliligtas sa inyong mga kasalanan. Tamang sinabi niya, kaibigan. Salamat na lang. Pero hindi na bali. May mas mahalagang bagay kaming gagawin kaysa hayaang sabihin ng isang anak ng karpintero ang dapat kong gawin sa aking oras. Maligayang araw sa inyo. Walang oras si Dives para sa anumang bagay o sinumang tao na hindi makadaragdag sa kanyang karangalan. Ngunit marami siyang panahon sa layaw ng katawan. Ating pagmasdan si Dives at ang kanyang mga kapatid sa isang kasiyahan. Handa silang panoorin ng mga sundalo sa kanilang madugong gawain. Ano ang maglalaban ngayon, Dives? Grupo ng mga tumakas na alipin ang papatay ng mga sundalo. Tiyak na malaking kasiyahan ito. Lumakad na kayo. Sige, lumakad na kayo. Tayo na, mahal. Ginoong Dives, maaari bang makahingi ng tirang pagkain? Gutom na ako.
Gutom ka pala. Bakit hindi ka magtrabaho para mabili mo ang sarili mong pagkain? Matutuwa ako kung kaya ko lamang. Ngunit ako'y napakahina na. Wala na akong magagawa kundi ang umupo rito at maghintay ng mga mumo. Pare-pareho kayong mga pulubi. Jonah, kumuha ka ng isang lumang tinapay sa kusina. Inuulit ko, lumang tinapay at ibigay mo rito sa matandang pulubing ito. Kakausapin ko ang aking kaibigan si Haring Herodes. Sasabihin kong ipagbawal ang mga pulubing kumakalat sa daan. Nata, nagpareserba ka ba ng magandang upuan para sa atin? Binigyan nila tayo ng magandang lugar. Doon sa lugar kung saan tinutusok ang mga puso ng mga alipin. Magaling, magaling. Tayo nang umuwi. Sana'y wala na ang gusgusing Lazarong yung pagbabalik natin doon sa may pintuan. Yung iba sa inyo'y umalis sa daan bago ko kayo ipahuli sa sundalo. Ah, ikaw, Pulubi, narito ka pa pala. Wala ka bang mauuwian? Wala, Panginoon. Wala sa ngayon. Ngunit isang araw ay tatahan ako sa mansyon ng aking Panginoon. Kung ang tinutukoy mo ay ang aking kaibigang si Haring Herodes, hindi kanya hahayaang lumapit sa kanya. Hindi. Ang tinutukoy ko'y si Jesus. Si Jesus na taga Nazaret. Palagay mo kaya'y matutulungan kanya. Opo, natulungan na niya ako. At ako'y iniligtas na niya. Sa tingin ko, hindi ka ligtas. May sakit ka, gutom, at walang kaya para sa sarili. Nakikita mo lamang ang aking katawan. Ngunit nang tanggapin ko si Jesus bilang tagapagligtas, inalis niya ang lahat ng kasalanan. Binigyan niya ako ng kapayapaan at minarapat niya ako sa harapan ng Diyos. Bakit wala siyang ginagawa sa mahina at nabobulok mo ang katawan? Bibihisan niya ang bulok kong katawan. Kung ako'y mamatay, ako'y patutungo sa walang hanggang kapayapaan.